This time, tayo po ay magbibigay pansin para po sa mensahe po ng Panginoon. At sa ating pong magiging pag-aaral, magbibigay pansin po tayo sa napakagandang pagtuturo ng salita ng Diyos. Ano po? At ito po ay ang message na pinamagatan ko pong Trusting the Lord's Leading. Trusting the Lord's Leading. Okay? Yung pagtiwalaan po natin ang leading ng ating pong Panginoon, ang pangunguna ng ating Panginoon. Si Sir Marivic Alipio, masayang pagsubaybay, tama ba? So, Sister Marivic, yes. Okay, very happy to see your name sa ating sa salo-salo ngayon. Sister Marieta Aranas, kay Sister Annette Kagiyat. So, thank you so much sa inyo. Alright, ang ating pong magiging teksto para sa ating pong mensahe, again, the title of my message this morning, Trusting the Lord's Leading. Psalm chapter 25 verses 4 and 5. Siguro po babasahin ko na po mismo yung pong verses 1 to 5. Okay? Psalm chapter 25 verses 1 to 5. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. O my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not mine enemies triumph over me. Yea, let none that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed which transgressed without cause. Shew me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Lead me in thy truth, and teach me. For thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. So ito po ang pinaka-key text po natin. Alright? Shew me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Lead me in thy truth, and teach me. For thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Let us pray. Our gracious, loving Father, thank you so much for this wonderful day. Thank you for another day that you have given us. And this morning, Lord, we would like to again trust you. May you bless our hearts, O Lord. Teach us, O God. And I pray that you will guide me and you will give me wisdom as I share your word through this online ministry. Bless each and every one of us, O God, and may your name be magnified and glorified. Again, I would like to commit to you everything. For all of these things I ask and pray in Christ's most holy name. Amen. Amen. Okay, so ito po ay napakagandang talata na magandang bigyan po natin ng pansin sa usapin po ng pagtitiwala natin sa pangunguna ng ating Panginoon. Okay? Trusting the Lord's leading or trusting God's leading. You know, ang Psalm chapter 25 is about seeking God's guidance. This is about pleading for mercy and forgiveness. Yan po ang nilalaman, mga kapatid, nito pong Psalm chapter 25. Isang idea po ay ang kalagayan po ni David na siya po ay meron pong trouble at napapaligiran po ng mga kaaway. At doon po tinataya na sa mga ilan, sa mga nagko-comment, ito po'y marahil may kaugnayan sa panahon ng masasabi po nating problema niya patungkol kay Absalom. And you know what? Mga kapatid, sa mga panahon na tayo po ay meron pong mga mabibigat na pinagdadaanan, magandang maintindihan po natin na mayroon po tayong dapat pagtitiwalaan. Amen? It is good to learn kung sino po ang dapat natin pagtiwalaan sa lahat po ng sitwasyon natin sa ating buhay. Mga kapatid, sa ating pong mensahe ngayon, ang encouragement ko po is for us to trust the Lord's leading. Yes, in every circumstance, mga kapatid, in every situation, whatever challenges we are facing right now, I am telling you, the best thing to do is to trust the Lord's leading. Okay?
ang direksyon natin sa buhay ay napaka-importante at ang direksyon natin ay matitiyak lang kapag ating nabigyang pansin ang leading ng Panginoon. So it is good to somehow discern God's leading. We need to discover and discern the leading of God. Maganda po mga kapatid na kapag tayo po ay nasa mga sitwasyon natin sa buhay, sa ating pong masasabi nating steps, ang ating pong unang tuklasin, ang ating pong i-discern. Ito ba ang leading ng Panginoon sa atin? So discern God's leading. And then, if you realize and if you are, masasabi nating settle in your mind na talagang yan ang leading ng Panginoon, we need to depend on God's leadership. Ibig sabihin, doon po sa pangunguna ng Panginoon, after discerning or discovering God's leading, it is good to somehow depend on His leading, on His leadership. Atin pong panghawakan, pagtiwalaan, at tayo po ay maging masaya. Delight in God's leading. So, discern God's leading, okay? Depend on God's leadership, and delight in God's leading. Sabi po ng Psalm chapter 25 verse 9, the meek will He guide in judgment, and the meek will He teach His way. So kaya mga Kristiyano, isang bagay po na ini-encourage ko po kayo. Kasi ang sabi po ni David, ito po ang kanyang pleading, ito po ang kanyang prayer, ito po ang kanyang paghanap sa tinatawag nating direksyon o pangunguna po ng Panginoon. Ang sabi po niya, verse number 4, "Show me thy ways, O Lord, teach me in thy paths, lead me in thy truth, and teach me." So, yung pong idea na ito, mga kapatid, I believe, dapat ito yung maging pattern po natin. Because I can say that, like David, there are, a lot of struggles and challenges sa ating pong mga buhay. Posible po na tayo po ay napapaligiran ng mga problema, napapaligiran po ng mga masasabi nating pressure sa ating pong buhay. And you know what? Ang atin lang pong dapat maintindihan ay ang leading ng Panginoon. It is always good to discover and find out the reason, the purpose, and the leading of God sa mga nangyayari po sa buhay po natin. So kaya nga sabi ko, ang maganda po, discern God's leading, and then depend on God's leading, and delight in God's leading. So again, our message this morning, trusting the Lord's leading. Trusting God's leading. So number 1, it is good for all of us to seek God's path. Diba? Atin pong hanapin ang daan ng Panginoon. Diba sabi niya, show me thy ways. Show me thy ways. Ipakita mo sa akin ang iyong daan, Panginoon. O Panginoon, turuan mo ko sa aking lakad, sa aking daanan. Mga kapatid, ang ating pong magandang laging pangahawakan, if we really want to seek God's way, God's paths, siyempre po, salita ng Diyos. Because sa lagi natin pong napapakinggan, Psalm chapter 119 verse 105, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." So, seek God's path, mga kapatid. Ang hanapin natin yung daan ng Panginoon. Sa Psalm 27 verse 11, halos pareho po. Ang sabi niya, "Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path." Ito ang dapat maging prayer natin. Ito ang dapat maging striving po natin. Ito ang dapat hinahanap po natin, yung daan ng Panginoon. Paalala po, huwag kang hahakbang kung wala kang katiyakan na yan ang daan ng Panginoon. Don't you ever make any decision without the assurance of God's guidance. Make sure that that is really the path of God. The God-given path. In all thy ways. Remember, in Proverbs chapter 3 verse number 6, "In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path." Meron pong isang magandang talata po na po pwede rin po nating ma-consider.
Ito po yung sa Psalms, Psalms chapter 32 and verse number 8. Psalm chapter 32 and verse number 8. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Diba? I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eyes. Diba? In fact, ang sabi po, I will counsel thee with mine eyes. So, napakahalaga po na ang bawat Kristiyano, ang kinakailangan po, mga kapatid, ay ang ating hanapin ang daan ng Panginoon. So, it is always important for us believers to make sure that the way or the path we are treading is the God-given path. Yun po, huwag kang hahakbang, huwag kang magdidesisyon na hindi mo nakikita na iyan ang daan ng Panginoon para sa iyo. So, kaya yun po ang unang binibigyan ko po ng pansin, mga kapatid. Seek God's paths. Diba? Sa Proverbs 3, yun po yung paborito ng marami. Yung trust in the Lord, verses 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, ang katiyakan ng ating daan ay masusumpungan natin sa salita ng Panginoon. So, in seeking God's path, make sure that your basis is the Word of God. Hindi po yung opinion ng kung sino-sino. Hindi po yung pagbabakasakali. Alam niyo po, mga kapatid, yung concept kadalasan, sinasabi po natin na ang buhay daw po is like, gambling. Diba? Talagang life, in reality, life itself is a gamble. That's not true. If you are a believer, ang buhay po natin ay mayroon pong masasabi nating purpose. At yun ang dapat ating hanapin, yung purpose ng Diyos sa buhay natin. At magsisimula po tayo sa paghanap ng daan ng Panginoon sa atin. Ang kadalasan po, napapariwara tayo kapag humahakbang po tayo sa walang kasiguruhan. Kaya, Kristiyano, let us enjoy the advantage na tayo po bilang Kristiyano, may salita ng Diyos na magtuturo at gagabay po sa atin. Yun ang malaking kaibahan ni. Yun po ang malaking advantage. This is an advantage ng bawat mananampalataya that we have the Bible with us that can guide us and can teach us kung ano po ang lakad na dapat nating tahakin, ang daan na dapat nating tahakin. So, seek God's path. Second, submit to God's plan. Submit to God's plan. Alam niyo po, ang amin pong pinaka-tinatalakay at binibigyang pansin dito sa camp, meron pong kinalaman sa masasabi nating outstanding attributes of God. That God is omnipotent, that God is omnipresent, and God is omniscient. So, sumentro po kami sa mga unang araw po namin about the omniscience of God. Na ang emphasis namin, God knows everything and God knows everyone. Kilala po ng Diyos ang lahat ng tao at alam po ng Diyos ang lahat ng bagay. Okay? He is an all-knowing God. Kaya nga, ang dapat po, doon tayo sa nakakaalam ng lahat. Ngayon po, ang isa sa sinentrohan namin, His wisdom is perfect, His word is perfect, His wisdom is perfect, His will is perfect. So kaya dapat, kung naniniwala po tayo na ang Diyos natin omniscient, alam niya ang daan para sa atin. Kaya nga lagi po nating nababanggit yung paborito ni Teacher Flo na talata di po ba? Yung for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Yung idea po ng sulat ni Jeremiah na pumapatungkol sa bayan ng Panginoon, yun sinabi pong for I know the thoughts, ang kasing kahulugan po nito, for I know my plans. Mga kapatid, mga taga-subaybay,
Alam niyo po ba na alam ng Diyos kung ano ang plano niya para sa bawat isa sa atin? Kaya nga, ang tinutuklas natin dapat, we need to seek God's path and we need to submit to God's plan. So, ang plano ng Diyos sa atin, napakaganda. Kaya ang dapat maging attitude natin, magpasakop sa plano po ng ating Panginoon. We need to prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Diba? Yun po yun eh. Kung ano po yung perfect will of God. Hindi pwedeng sapalaran, hindi po pwedeng bakasakali. Sabi ko nga po, i-enjoy natin ang privilege natin that being a believer, being God's child, ang advantage natin, may magandang plano ang Panginoon, may Biblia tayo na kung saan itinuturo ang tamang direksyon. So be guided mga kapatid and let us submit to the plan of God sa ating pong mga buhay. Kaya sa totoo lang, pag kami napapariwara ang buhay, wag po nating isisi sa Diyos. Hindi po kasalanan ng Diyos yun, mga kapatid. So problema po natin yan. Kasi kung Diyos ang pag-uusapan, maganda ang plano ng Panginoon. It is just that many Christians, they are not submitting to the plan of God in their lives. Diba? In the example of our Lord Jesus Christ, alam niyo po, ang ipinakita niya sa atin, diba, natatandaan niyo po, yung kanyang prayer, na ang sabi niya, if it be possible, let this cup be passed upon me, but not my will, Lord, but thy will be done. Nevertheless, not my will, but thine be done. So that is an example na dapat po nating sundan, mga kapatid. Huwag ang gusto natin, kundi kung ano ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, mga kapatid, yun po ang unang isinishare ko po sa inyo. Diba? So, ang maganda po, yung talagang tiwala. We need to trust the leading of God. Kaya nga ang title natin, Trusting the Lord's Leading. Trusting God's Leading. Number 1, seek God's path. Diba? Pangalawa po, submit to God's plan. And then thirdly, mahalaga to, stay in God's presence. Stay in God's presence, mga kapatid. Manatili po tayo, sa presensya po ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang bayan, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Yun po yung recorded in Exodus, mga kapatid. Chapter 33, verse number 14. If you are interested, doon po sa talata, sabi ng Panginoon sa kanila, my presence shall go with thee. Alam niyo po, ang isa sa pinakamatibay na assurance natin, yung presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. At dito po sa punto na ito, ang sinasabi ko po, wag na wag kang hahakbang palayo sa Diyos. At wag na wag mong i-enjoy ang buhay na hindi mo kasama ang Panginoon. Sinasabi po ng ilan, di ba pangako ng Panginoon, di niya tayo iiwan, di niya tayo pababayaan? Panginoon po yon. Pero sa bahagi po natin, we need to decide na tayo po'y magstay sa presensya ng Panginoon at ang napakaganda po ay ang paalala na sa bawat gagawin natin, make sure na itatanong mo sa sarili mo, kalooban ba ng Panginoon to? Kasama ko kaya ang Panginoon sa gagawin kong ito? Kaayon ko kaya ang Panginoon? Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang pinaka-goal natin dapat, ang ultimate goal natin dapat is the approval of God. Amen? Yes. Kaya isipin nating mabuti, pag-aralan po nating mabuti, mga kapatid, na tayo po ba sa hakbang natin, kasama ba natin ang Panginoon? Sasamahan ba talaga tayo ng Panginoon sa mga lakad na lihis sa kanyang kagustuhan? So mga Kristiyano, please be reminded that it is very important for us to make sure that we are staying in God's presence. Diba? Sa Psalm chapter 143 and verse number 8, sabi niya, cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul unto thee. Mga kapatid, mga minamahal, ang tatlong puntos nating ito ay tumutukoy lang sa napakahalagang bagay na dapat ang hinahanap natin yung daan ng Panginoon para sa atin. Na dapat tayo po ay nagpapasakop sa plano ng Diyos sa buhay natin.
At dapat manatili po tayo sa presensya ng Panginoon sa atin. So, if we desire God's leading, we must seek His path, submit to His plan, and stay in His presence. Ang sabi po ng Psalm chapter 73, I know na malinaw po sa atin ang context na ito, mga kapatid, sa Psalm 73. Ito po yung patungkol kay Asaph na talagang medyo dumating siya sa punto na naging mali ang takbo ng kanyang isip, na naghili siya doon sa mga masama, na buong laya na nagagawa ang lahat ng gusto nilang gawin, na siguro ang tingin niyan, palad naman nila, walang bawal-bawal sa kanila, ginagawa ang lahat ng kanilang maibigan, until niliwanagan siya ng Panginoon at natauhan po siya na talagang, di ba, sabi po roon, until I went into the sanctuary of God, then understood either end. Minsan po, yun ang hindi natin namamalayan. Baliktad. Ang Kristiyano ang dapat maging hamon sa marami at kainggitan ng mga hindi Kristiyano. So, it is not right that you are a believer and then you are envious doon po sa mga masasama at sa mga ini-enjoy ng mga masasama. Mga kapatid, sabi po ng Psalm 73 and verse number 24, Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Ang ganda po ng pahayag na ito ng psalmist, mga kapatid. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Mga Kristiyano, paalala ito, walang susunod sa leading ng Panginoon na mapapariwara. Wala pong magpapasakop sa plano ng Diyos sa kanyang buhay na mapapasama. Titiyakin ko po sa inyo, mga kapatid, na kapag ka ang sinunod natin at ang pinagtiwalaan natin ay ang leading ng Panginoon sa buhay natin, you will surely enjoy the blessing of God in your life. Kumbaga mga kapatid, yung sinabi niya sa kanyang bayan na ang ibibigay po niya, di ba? Yung alam ko yung iniisip ko para sa inyo. Alam niyo mga kapatid, yung palang napakatamis na katotohanan na bilang Kristiyano, alam niya yung iniisip niya. May iniisip siya para sa atin. May magandang plano siya para sa atin. Meron pong makabubuting plano at mabuting plano ang Diyos sa atin. So, yun po ang dapat natin pong kasabikan. Yun po yung dapat natin talagang isabuhay, mga kapatid. Ang atin pong maging prayer ay ang katuparan ng plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, ang lahat ay dapat magsimula sa pagtitiwala. We need to trust God's leading in our life. Alam niyo kung si Joseph hindi nagtiwala sa kung paano po ang naging leading ng Panginoon sa kanya at nag-react po siya negatively doon sa mga unfavorable and unpleasant experience and situation like some of the believers are doing that when, they experience the unpleasant, unfavorable experience, nagre-react po and because of that, nasisira na yung direksyon ng Panginoon sa kanila, gumagawa na po ng sariling hakbang, nawawala na po doon sa path ng Panginoon at hindi na po handang magpasakop sa plano ng Panginoon at lumalayo na po, titigil sa pagdalo, tapos po gagawa ng kanyang sariling paraan, ng kanyang sariling diskarte. Mga kapatid, mga minamahal, stay in God's presence. Yes. 3 bagay po ang tinalakay natin ngayon sa ating pong pag-aaral at pagsasalo-salo. Ano po ang title natin? Trusting the Lord's Leading. Trusting the Lord's Leading. 3 puntos po ang aking naibahagi sa inyo. Number 1, seek God's path. Number 2, submit to God's plan. Number 3, stay in God's presence. How about you this morning? How about you today? Are you doing the will of God in your life? Are you treading the path, the God-given path? Are we submitting to the plan of God? Mga kapatid, yun lang po ang kailangan nating tiyakin na nasa daan tayo ng Panginoon, nasa plano tayo ng Panginoon at nasa presensya tayo ng Panginoon. Kapag ka po ganon, mga kapatid, ililid tayo ng Panginoon sa glory. I am very sure that we will enjoy the result ng ating pong pagsunod at pagtitiwala
sa leading ng Panginoon. So dito sa ating pong pag-aaral, makikita nyo po na ang disobedience ay pagpapakita ng kawalan ng tiwala sa Diyos. Yung ating pong pagbabackslide, yung ating pong paggawa ng sarili nating paraan, yung pagdiskarte po natin, yan po'y pagpapakita na hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Kasi kung nagtitiwala tayo sa Diyos, ating pong hahanapin ang kanyang daan, magpapasakop tayo sa kanyang plano, at mananatili lang tayo sa kanyang presensya. Nawa tayo po ay napagpalang muli dito po sa ating naging pag-aaral, dito po sa Believer's Breakfast with BFDB. Kaya mga kapatid, tuloy lang po tayo sa pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Ituloy lang po natin, mga kapatid, ang pakikinig ng mga mensahe na magpapaalala sa atin ng napakahalagang aral ng Diyos para sa atin. What is important in our life, being a believer, is the guidance of the Lord, the direction of the Lord, the leading of the Lord. So please, trust the Lord's leading. Let us pray. Salamat po dakilang Diyos sa iyong naging paggabay sa amin. Salamat po na kahit ganito ang sitwasyon, nakagawa po ng paraan upang makapagbahaging muli ng iyong salita. At kami makapagsalo-salo na kung saan ang amin pong naging pag-aaral ay mahalagang paalala sa bawat isa. I pray, O Father, that you will continue to bless this ministry and all the viewers, Heavenly Father. Yung pong mga sumusubaybay sa ministeryong ito. Nawa, makita namin na ang buhay Kristiyano ay hindi buhay pagbabakasakali, na ang buhay Kristiyano ay hindi po patsyempo-tsyempo o patsamba-tsamba, kundi ang buhay Kristiyano ay tiyak na buhay sa plano mo na napakaganda kung amin pong pagtitiwalaan. May we always seek your path, Heavenly Father. May we always submit to your plan. And may we stay always in your presence, O Lord. Again, thank you so much for blessing us through thy word. Muli po, Panginoon, pinupuri ka namin. Ito po ang amin pong panalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.